apartment is clean, guys. Bye. Thank you for the 3 months. Take exit 1. Dito na tayo, guys. Ang ating apartment for the next 13 weeks. Ayan. What are them sites, huh? The potato. Tomorrow. So guys, dito tayo sa gasolinahan. Galing kami doon sa address ng kung saan ako mag-orientation bukas, guys. And kahapon din kami nakapag-update kasi syempre na-busy kami sa pag-unload or unpack ng aming mga gamit kahapon. So ayun, today tayo ay mag-grocery. First grocery natin ngayon dito sa ating new travel assignment, which is dito sa Kentucky. So yan guys, nandito tayo sa Kentucky for another 13 weeks contract and hopefully okay lang lahat. Let's see, 13 weeks. Update ko kayo later, guys. Cart. Bili kami ng lutuan, guys, kasi wala silang lutuan doon sa apartment. And we're done. Here in Subway, guys. Ito naman kami sa may Frozen.
Ha? Akong sa? Uwi na tayo. One week later. Hello guys! So, I'm back! Hindi ako nakapag-update pala guys masyado kasi before ako nag-start ng contract na ito, 1 week lang yung aking break guys. I decided na mag 1 week break lang kasi di ba galing tayo ng Pinas. It's been a long break before ako nag-start ulit ng contract. So, nakapag-decide ako guys na 1 week lang muna yung break. Tapos, start na ako ulit sa aking next contract. Guys, so far, okay naman yung ating facility. Actually, pa lang naman, kapag 1 shift pa lang ako after nung aking 2 shift. Actually, hindi siya orientation inside the unit. Siya, outside. So, yung previous clip na nakita nyo guys, na nakapag-uniform ako, pumunta kami sa parang learning center ng hospital para makipag-meet sa hospital management, yung mga ganun guys, orientation. And by the way, I'm using this one guys. Ayan, maganda siya guys, Tear Milk Skin Toner, and nagustuhan ko siya. So next time na si sale sila, bibilihin ko na yung malaking bottle nito kasi maganda siya sa skin. So, ayan guys. All goes well naman so far. And by the way guys, first time kong maka-encounter ng facility na first day, parang meet up lang ng ilang hours. Tapos, pinauwi na kami. So, hindi ako masyado nag-vlog guys. Kasi kung nurse kayo, alam nyo siguro na pag nagsa-start ka sa isang facility, kahit hindi travel nurse, kahit yung mga kakastart lang sa isang facility, meron talagang mga modules na kailangan i-comply. So, ayun guys, hindi ako nag-update kasi nag-focus lang ako doon. Kasi limited lang yung time and then may 1 off lang ako and then nag-duty na ako sa unit with a preceptor. By the way guys, for this contract, I did 36 hours na muna kasi ang reason niya guys is sumasakit yung likod ko since last year pa guys. Parang nafe-feel ko na yung likod ko sinisingil na ako. And true enough, yung aking latest x-ray, by the way guys, nung nagpunta kami ng South Dakota, diba nag-physical exam ako, pina-include sa akin yung x-ray ulit, and yung last ko pa is 2022. Kaya yun guys, sabi ng agent ko, kailangan i-add yung x-ray kasi yung previous one ko is ilang years ago na guys. So, yun guys, na-confirm ko. Therefore, I conclude. Guys, natumba na naman yung aking camera. Naka-stick kayo sa parang magnet. Natumba siya. So, next one guys, na gagamitin ko itong bubble. It's actually a day cream, pero minsan ginagamit ko siya night cream. Kasi alam nyo naman, natutulog tayo usually morning. So, ito yung tone and serum in one na siya guys, with vitamin C and niacinamide. Nakita nyo na to sa previous haul ko guys. So, I do 2 pumps of it. And maganda din to guys. So far, yung mga napamili ko na skincare, hindi naman nagre-react yung aking skin guys. Maganda sila so far. So ayan, damay na natin yung ating neck. And then mag-moisturizer din tayo. Itong CeraVe naman guys. So ginamit ko na sila nung nasa Indiana pa kami. And then ginamit ko din sila nung Omaha kami. So ayun guys. And then, by the way guys, nakapag facial wash na ako. Ito guys, kumunti siya kasi nung nag-Omaha kami, tinransfer ko siya sa maliit na lagayan para meron akong travel size ng ano tawag dito? Facial wash. So, kaya siya kumunti guys. So, ayun. So far, okay naman lahat dito guys. Ko pala yata na-mention sa mga previous vlog, may back problem na ako guys sa Pilipinas pa lang. Hindi naman siya injury.
knock on wood. Hindi naman siya injury guys, ano lang, meron akong scoliosis, and yun guys, nung pina-x-ray ako sa Omaha, hindi nga ako masyadong nakapag-update kaya hindi ko na-mention. Actually, hindi naman kailangan, pero i-mention ko lang ngayon. Meron akong scoliosis and lumalala siya guys. Since ako yung nagbe-bedside since 2013. And sa Pinas ko pa nalaman na may scoliosis ako, and yung akin guys is sa upper part siya ng likod. Nag-decide ako na mag 36 hours na lang muna. Pwede naman daw mag-OT dito kasi usually merong talaga, every week merong certain night shifts na kailangan nila ng extra nurses. So yun ang plano ko guys, mag 36 hours na lang muna sa contract na to. And then, mag-OT lang ako kung feel ko na mag-OT. Pero wala akong plano na mag 48 hours pa din every week, guys. Kaya nga ako nag-36 para mag-slow down, diba? Siguro, mag-OT lang ako every other week or once a month. So, ayun guys, kapag push talaga sa akin na mag 36 hours muna kasi yung ating likod, sinisingil na tayo, guys. And baka kailangan ko din makipag-meet up sa isang specialista about sa likod ko. Ano yung dapat gawin kasi hindi na tayo bumabata guys, and baka kailangan kong mag-wear ng something. Hindi ko pa naman alam guys kung gaano ka-severe yung aking scoliosis, pero nung nandun pa ako sa South Dakota, na-feel ko na talaga na sumasakit na siya, lalo na pag marami akong total care na pasyente. Guys, iniinda ko talaga yung likod ko. Kaya ako maraming mga dalang mga haplas guys. Sumasakit talaga yung likod ko guys pag after ng ilang nights ng duty, tapos marami akong mga total care na patient. So yun yung nakapag-push sa akin, and then maganda din kasi yung offer dito kahit sa 36 hours nila compared sa ibang mga state. Isa sila sa may decent na rate sa 36 hours, although hindi na talaga malaki yung rates lately guys kasi papunta na ng summer. Ine-expect ko na talaga na magda-drop yung mga rates. And yun guys, wala din akong plano palang gawin tong bedside guys for a lifetime until mag-retire ako. Hindi ganun yung plano ko. May plano naman akong magstay talaga sa isang facility. Pero hinahanap ko pa kung saan ako magsistay. Ayoko pa munang sabihin sa inyo guys kasi ganun talaga ako pag may mga plano ako, hindi ko masyadong sinasabi kasi baka ma-jinx. Ako din kasi yung tao guys na ayoko nang pinapangunahan yung mga plano ko kasi hindi naman natin may iwasan na pag shinare natin yung plano natin, meron talagang comment yung mga tao na bakit ayaw mo itay yung ganito, ganyan. So gusto ko munang gawin yung feel ko na mag-work sa akin. And let's see guys, may dalawang option ako na outside bedside. Gusto kong itry yung outside bedside na muna. So hindi ko muna full detail guys, pero baka mangyari na siya anytime soon kasi nga sinisingil na tayo ng ating katawan. Nalagay pala ko itong under eye serum guys. Ito na yung last part ng ating skincare. Ito yung bili ko sa online seller sa Pinas, from Bangkok tong brand na to. Ayan, paubos na to. So ayun guys, soon magsa-stop din tayo ng traveler seat soon. Kung makita ko na kung saan yung okay sa akin na job na outside bedside, magsa-stop din tayo eventually ng bedside guys kasi hindi ko talaga ma-imagine na maging pareho nung nakilala ko na nanay sa South Dakota guys. Quick story, meron ako nakilala na nasa late 50s siya, kaka-retire lang niya sa nursing and bedside talaga siya guys. After a year na retire siya, nagpa-check siya ng likod niya guys, and she ended up getting a back surgery after ng retirement niya guys kasi parang siningil siya ng kanyang katawan kasi sabi niya since nag-start siya ng nursing, bedside na talaga siya guys. So ayoko maging ganun guys na tumanda ako na may problema ako sa likod na kailangan kong magpa-surgery. Kaya hindi ko talaga ma-imagine yung self ko na mag-bedside hanggang retirement ko guys. And gusto ko din mag-stay sa isang facility hanggang ako ay decide na mag-retire. Hindi din talaga siya pang long term guys. So yung goal ko naman is sana makapag-retire ako as early as
60. Hopefully, umabot tayo sa edad na yon and ma-enjoy pa natin yung ating life. So, ayun guys, in-update ko lang kayo kasi hindi talaga ako nakapag-update ng maayos since doon pa sa Indiana. Kasi nga, mga 9 days lang yung off ko sa between contract. So, ayun guys, in-update ko lang kayo.